So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, meron po tayong update dito sa mga nawawalang sabongero. So, kahapon ng hapon, may nakita po ang ating mga Coast Guard sa may Taal Lake no, kung saan nga sila naghahanap ng mga bangkay nga po ng mga nawawalang sabongero. So, may nakita po sila doon na isang sako at doon po sa sako ay may laman po na buto ng tao. So pag itong buto ng tao po na to ay nag-match dun po sa mga isa, sa mga nawawalang sabongero, ibig sabihin nun, mas lalo po makakaroon po ng mas malakihang paghahanap dyan po sa Taal Lake. Kasi may nakita na eh. Di ba? At ngayon, mas lalo po madidiin dito si Atong Ang. Kasi tandaan po natin, siya po yung tinuturong mastermind dito. At tandaan din po natin mga kababayan, no, na base rin po sa investigasyon ng DOJ, sabi po ni Secretary Boy Rimulya, na ang patayan nga daw po na nangyari po sa mga nawawalang sabongero konektado din po sa mga taong sangkot din po sa patayan ng drug war. So, it's getting interesting mga kababayan. So, para makuha natin yung point natin, no, ito, nabalita ito kanina from ABS-CBN. So, sabi dito, no, authorities on Thursday, no, recovered a sack containing what appeared to be bones during retrieval operations for the remains of missing cockfight enthusiast allegedly dumped in Taal Lake. Okay. So, context nito mga kababayan, so hindi lang po nakakaalam, meron po kasi lumabas po na isang whistleblower or witness, no, at sinasabi nga daw po na itong Taal Lake ang tapunan nga daw po ng mga bangkay ng mga nawawalang sabongero noong 2021. Okay. And actually kasi mga kababayan, no, medyo mahirap talaga hanapin po yan kasi nga po, yung Taal Lake po na sobrang laki po niyan. Parang apat na Metro Manila po ata yung katumbas niyan. So isipin nyo lang kung gaano kalaki po yun at hindi po ito basta-basta makikita kasi nga po, nasa ilalim ng lupa. Pero buti na lang mga kababayan, no, kanina, may nakita na nga po kanina, tulad na sinabi ko kanina, na sako. May lamang buto ng tao. So pabalikan natin yan mamaya, no. So, basahin natin yung report to. Sabi dito, authorities searching Taal sa Bongeros recovered sack that may contains bones. Okay? Authorities on Thursday recovered a sack containing what appeared to be bones during the retrieval operations of the remains of the missing cockfight enthusiast sa Bongero allegedly dumped in Taal Lake. So, Police Colonel Giovanni Emerick Sibalo, Provincial Director of Batangas Police, told the ABS-CBN News the sack was discovered about 10 meters from the shoreline. So 10 meters from the shoreline, parang ang lapit lang, no? So ano yun, inalod? Inalod siguro, no? Di malapit lang yun, mga streetwise. 10 meters, parang 10 ganito ko lang, 10 meters from the shoreline, tapos nasa ilalim. Okay. Alam niyo, ito. Ito, pasensya na po ako, meron akong kumakain ngayon habang pinapanood tong video po na to. Alam niyo kasi, hindi pa rin po talaga mawala sa isip ko, no? Na putang ina, yung Taal Lake, ginagawang tapunan ng mga bangkay. No, tapos, may mga nahuhuling isda doon. Hindi nga, ako naisip ko yan, ha? Naisip ko yun, ha? Parang ano ba? Ay, parang ba? So sabi dito, it has yet to be confirmed if the bones are human. So ano yun? So kung di human yun, ano yun? Buto ng kambing. Ganun ba yun? As the sack was turned over to the regional scene of the crime operatives for forensic examination. So Julie Patidongan, so ano si whistleblower nga, no? One of the accused and a potential whistleblower in the case earlier told media that the victim were executed and dumped in the Taal Lake over suspicions of cheating and cockfight games. So, meron pong sinasabi nga itong si whistleblower nga, no? Si Joel Patidongan na pinapahirapan muna or tinotorture or sinasalvage at malamang iba sinusunog bago po nila ibaon dun po sa Taal Lake. So, malupit, no? So, ngayon, mga kababayan, no? Alam nyo, may picture dito eh. Ewan ko lang, sana payagan tayo ng YouTube ipakita ito, no? So, ito po yung video. Okay? Ito. Ito yung video nung pag-recover nga po nila ng sako na may laman nga daw pong buto ng tao. Okay. So, play natin. Ano ba yan?
Okay. So, yan dyan, no? Yan, no? So, kulay itim na yung sako. So, mabigat na pala. Mabigat, no? Nirapan silang buhatin, eh. Okay. So, mamaya mga kababayan, no, may papakita din akong picture, no? Kasi may picture nga po niyan. Mamaya, pakita natin. Okay. Wait lang, tapusin lang natin yung video. Okay. So, okay na yung video. So, ngayon mga kababayan, no, may mga pictures din po lumabas dito. Pakita ko po sa inyo, no? Bale, ulitan lang natin, baka maano tayo, ma-community guidance tayo. So, ito nga po yung sinasabing buto ng tao. Yan. So, kulay itim na. Diba? So, posibleng sinunog, no? Sinunog muna bago nilagay sa sako, tapos binaon nga po o tinapon doon po sa Taal Lake. Pero alam niyo mga kababayan, alam niyo nakakatawa dito kung gaano po kabobo itong mga bobong mga DDS. Kaya nga bobo eh. Bobong mga DDS nga eh. Kasi mga streetways, no, nakita ko yung mga comment. Kasi ako po, mahilig po ako magbasa ng comment po sa Facebook, no, especially pag may mga ganyan klase ng mga balita. Ang nakakatawa kasi dito, no, tingnan niyo kung gaano sila kabobo, no? Tandaan po natin na nangyari po yung pagtapon di umano ng mga nawawalang sabongero diyan po sa Taal Lake 2022, 2021. Parang ganyan date po 'yan, di ba? Ngayon nang reklamo ngayon ng mga bobong mga DDS ito. Oo. Kalokohan, yung mga sako di pa naagnas ilang taon na. Bobo, di ba? So grabe naman ang sako, napakatibay. Okay. So, natunaw na ang bangkay, ang sako hindi. Actually, mga streetwise, no? Bobo lang talaga, eh, no? Basta lang po talaga makapagbatikos kahit sobrang illogical na gagawin pa rin po nila. In the first place, mga kababayan, yung sako po na sinasabi nila dyan, plastic po yun. Ako po, nagtitinda po ako ng fertilizer. Yung fertilizer po, acidic po sobra yun. Especially yung urea, napaka-acidic nun. Amoy ihi nga yun eh. Pero nakalagay po sa sako. Pero kahit po na taon na po nakalipas, pag nandyan pa rin po yan sa sako pa rin po yan, hindi po yung nasisira. Okay. At syempre mga streetways, ano ba yung unang-unang nabubulok? Plastic ba o laman ng tao? Bugok din eh. So para mas malinaw, no? Dibang natin itong katangahan na to, no? So sabi dito, so yung sako po, no, karamihan po talaga na ginagamit natin, yung matibay nga po, ito po yung polypropylene. So ito yun eh. Yan, wala lang tatak pero ano yan, polypropylene po yan. So yung polypropylene mga babayan, tingnan niyo ha, polypropylene products generally last around 20 years. No, but this can vary depending on usage, storage, and exposure to environmental factors. So mga kababayan, di ba? So yung sako po na ginagamit po natin, no? Polypropylene po 'yun. Tumatagal po siya ng 20 years. Kahit po sa ilalim ng tubig 'yan, plastic pa rin po 'yan. Budok lang po talaga, no, para lang po mapagtanggol. Hindi, actually alam mo diyan talaga ako nagtataka sa mga DDS. Hindi ko po talaga makuha yung utak ng mga putang inang to, no? Kasi una sa lahat, no, yung drug war ni Digong may patayan. May mga namatay na tao. Pero ang simpatya nila doon sa pumatay doon sa mastermind sa pumatay ng tao kay Digong. Ngayon naman, meron po mga namatay po na nawawalang na mga sabongero, no? Yung mga sinasabi nga nandarayang sabongero, 'di ba? Ngayon ang simpatya naman ng mga DDS hindi rin sa mga namatayan. Anong klaseng utak tong mga Anong klaseng utak meron itong mga hayop na to? Imbis na ang simpatya nila doon sa biktima o doon sa mga naulila, mas sinakampihan pa nila yung gumawa. Nanghingis crime po na yan. Ano ba, may mga saltik ba talaga itong mga to? May mga sakit ba sa pag-iisip talaga itong mga DDS na to? Grabing katangahan nito, men. Diba? So ngayon mga streetwise, no, ang masasabi ngayon natin dito, okay,
Ano ngayon ang magiging kasunod na mangyayari dito? No, kung ito nga po ay napatunayan na ito po ay buto na isa sa mga nawawalang sabongero, so mas lalo pong madidiin po dito kung sino man yung tinuturo nilang mastermind. And by the way, no, posible rin po talaga maungkat kung sino-sino yung mga tao pong sangkot dito. At especially po, mas lalo pong ito makokonekta po sa drug war po ni Digong. So bakit gano'n, no? Bakit basta pagpatayan talaga, si Digong talaga, lagi naungkat yung pangalan, no? Ibang klase rin talaga to, no? So kayo mga kababayan, no? So kayo ba, naniniwala ba kayo na itong hindi, ito nga pala, no? Isipin nyo lang, isang araw pa lang po nakalipas, may nakita na kagad sila. So, paano na kaya, no? Kapag dumating pa yung gamit from Japan, paano pa kaya kapag nag-full force na po yung government agencies po natin para maghanap nga po ng mga nawawalang bangkay nga po dyan. Di ba? So, yun po, no? So, kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa nakita nga na buto ng tao dyan po sa Taal Lake? So, kayo ba naniniwala ba kayo or meron ba kayong high hopes na ito ba ay buto ng isa sa mga nawawalang sabongero? Kasi mga babae na kailangan na po natin tanggapin po talaga ito kasi nga po, kahit naman po yung pamilya nga po ng mga nawawalang sabongero, itanggap na po nila yung nangyari po sa mga mahal nila sa buhay. So, syempre, importante po talaga na makita pa rin po yung mga bangkay po nila or yung mga labi po nila. Di ba? So, yan na. So, thank you mga kababayan. No? So, dyan po sa Team Replay, syempre, pa-like, pa-subscribe. Kung di na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Okay? So, thank you mga Streetwise. So, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.